Esther, ikatlong kabanata. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay dinakila ng Haring Asuero si Aman, na anak ni Amedata na Agageo, at pinataas siya at inilagay ang kanyang upuan na mataas kaysa lahat na prinsipe na kasama niya. At lahat ng mga lingkod ng hari na nangasa pintuang daan ng hari ay nagsiyukod at nagsigalang kay Aman, sapagkat iniutos na gayon ng hari tungkol sa kanya. Ngunit si Mardukeo ay hindi yumukod o gumalang man sa kanya. Nang magkagayoy, sinabi ng mga lingkod ng hari na nangasa pintuang daan ng hari kay Mardukeo, "Bakit mo sinasalangsang ang utos ng hari?" Nangyari nga, nang sila'y magsalita araw-araw sa kanya, at hindi niya dinggin sila, na kanilang sinaysay kay Aman upang makita kung mangyayari ang bagay ni Mardukeo, sapagkat sinaysay niya sa kanila na siya ay Hudyo. At nang makita ni Aman na si Mardukeo ay hindi yumuyukod o gumagalang man sa kanya, napuspos nga ng pagkapuot si Aman. Ngunit inakala niyang walang kabuluhan na pagbuhatan ng kamay si Mardukeo na mag-isa, sapagkat ipinakilala nila sa kanya ang bayan ni Mardukeo. Kaya't inisip ni Aman na lipulin ang lahat na Hudyo na nangasa buong kaharian ni Asuero sa makatwidbagay ang bayan ni Mardukeo. Nang unang buwan na siyang buwan ng Nisan, ng 12 taon ng Haring Asuero, kanilang pinagsapalaran nga ang pur sa harap ni Aman sa araw-araw. At sa buwan-buwan hanggang sa 12 buwan na siyang buwan ng Adar. At sinabi ni Aman sa Haring Asuero, "May isang bayang nakakalat at nakasabog sa gitna ng mga bayan sa lahat ng mga lalawigan ng iyong kaharian, at ang kanilang kautusan ay kaiba sa bawat bayan, na hindi man lamang iniingatan nila ang mga kautusan ng hari. Kaya't hindi mapakinabang sa hari na sila'y tiisin. Kung kalugdan ng hari, masulat na sila'y lipulin. At ako'y magbabayad ng 10,000 talentong pilak sa mga kamay niyaong mga may katungkulan sa mga gawain ng hari, upang dalhin sa mga ingatang yaman ng hari." Nang magkagayoy, hinubad ng hari ang kanyang singsing sa kanyang kamay at ibinigay kay Aman na anak ni Amedata na Agageo na kaaway ng mga Hudyo. At sinabi ng hari kay Aman, "Ang pilak ay nabigay sa iyo at gayon din ang bayan, upang gawin mo sa mga yaon kung ano ang inaakala mong mabuti." Nang magkagayoy, tinawag ang mga kalihim ng hari sa unang buwan ng 13 araw ni yaon, at nangasulat ayon sa lahat na iniutos ni Aman sa mga satrapa ng hari, at sa mga tagapamahala na nangasa bawat lalawigan, at sa mga prinsipe ng bawat bayan, sa bawat lalawigan ayon sa sulat ni yaon, at sa bawat bayan ayon sa kanilang wika, sa pangalan ng Haring Asuero na sulat, at tinatakan ng singsing ng hari. At nagpadala ng mga sulat sa pamamagitan ng mga sugo sa lahat ng mga lalawigan ng hari, upang ipahamak, upang patayin, at upang lipulin ang lahat na Hudyo, ang bata at gayon din ang matanda, ang mga bata at ang mga babaeng sa isang araw sa makatwidbagay sa 13 araw ng 12 buwan na siyang buwan ng Adar, at upang kumuha ng samsam sa kanila na pinakahuli. Isang salin ng sulat ay ibigay sa bawat lalawigan, upang ang pasya ay mahayag sa lahat na bayan, na sila'y magsihanda sa araw na yaon. Ang mga sugo ay nagsilabas na madalian sa utos ng hari, at ang pasya ay natanyag sa Susan na bahay-hari. At ang hari at si Aman ay naupo upang uminom, ngunit ang bayan ng Susan ay natitigilan.